Hello mga kabusing! Welcome back to my vlog. So for today's video ngayon mga kabusing, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Miss Grand Philippines candidates mga kabusing, kung sino talaga ang mamamayagpag mga kabusing, at syempre sino kaya ang mag-uwi ng corona bilang isang Miss Grand Philippines 2025 na ilalaban nga sa bansang Thailand this coming October na nga mga kabusing. Kaya, before anything else mga kabosing, is nice ko muna kayong bati na magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, at syempre dito nga sa bansang Bahrain is tanghali na mga kabosing. Ayan mga kabosing, let's begin with the contenders mga kabosing na front runner nga mga kabosing, at yan na nga ay si Emma Mary Diglao mga kabosing ng Pampanga. Siya kasi mga kabosing ay dati siyang lumaban bilang isang Miss Intercontinental mga kabosing noong 2019 mga kabosing, at siya ay nagtapos bilang isang sa top 20 nga mga kabosing, at syempre siya ay former Binibining Pilipinas mga kabosing, alumni mga kabosing. Grabe mga kabosing no, at syempre si Shannon Tampon nga mga kabosing from Bulacan. So dati din itong nag-compete sa international mga kabosing, at syempre nakapag-uwi nga ito ng karangalan nga mga kabosing sa international pageant. I don't know kung anong sinala niyang pageant mga kabosing, so pero nakapag-uwi siya ng corona mga kabosing, si Shannon Tampon ng Bulacan. At syempre ang pangmalakasan talaga mga kabosing ng Zambales na si Anita Rose Gomez mga kabosing, na kung saan ang ganda ng kanyang katawan, very sexy mga kabosing, at ang liit ng kanyang bewang nga mga kabosing. Siya kasi yung tinaglayan na the most smallest waist mga kabosing sa mundo ng pageantry nga mga kabosing. At syempre si Anita Rose Gomez mga kabosing ay sobrang ganda din, at okay naman yung kanyang beauty, pasok na pasok mga kabosing, pero pag ma-practice niya mga kabosing yung kanyang communication skills, yung kanyang pasarela, more on emote mga kabosing, sobra talagang ganda ni Anita Rose Gomez. At syempre huwag nating iismulin itong si Michelle Arceo ng Taguig City, na kung saan lumaban din ito ng Reina Hispano-Americana, at syempre nagtapos nga ito sa second runner-up mga kabosing. Kaya huwag nating i-underestimate si Michelle Arceo ng Taguig City. So ano kaya ang makukuha nito ni Michelle Arceo mga kabosing, kasi nakapaglaban na siya sa Reina Hispano-Americana. Saan pa? Ano pa ba yung kanyang gustong matarget na corona mga kabosing? At syempre si Beatrice Maclellan nga mga kabosing ng Aklan. So nag-compete din to ng international pageant sa Miss Eco 10 International, at nagtapos nga ng first runner-up. At syempre sumali din siya sa Binibining Pilipinas, at nag-top 10 nga siya mga kabosing, si Beatrice Maclellan. At sa mga newbies naman mga kabosing na pwedeng makausog sa, at syempre makasnatch ng corona, itong yung mga newbies mga kabosing na si Margaret Breton ng Picolandia nga mga kabosing. Sobrang ganda niya, napaka-morena, at syempre ang ganda rin ng kanyang height, matangkad din at sexy rin niya mga kabosing. At syempre yung kanyang, kung gusto nating siya yung maipadala, need natin ng communication skills, yung kanyang pasarela, more on powerful talaga. When it comes sa kanyang tindig pa lang, malakas na talaga ang laban mga kabosing. At syempre hindi rin papatalo itong si Nikki Buenafe mga kabosing ng Quezon City. So ito lumaban din to ng Miss World mga kabosing, at syempre nagtapos nga ito, mayroon atas ang corona bilang isang, I don't know kung anong corona yon, pero nakapatong sa kanya yung corona. At syempre hindi siya nakapag-compete international, kaya ngayon sasali siya bilang isang Miss Grand Philippines candidate, at syempre mas notch na nga ang titulong Miss Grand Philippines mga kabosing. At syempre kahit ano bang mga coronas dyan, pwede ito din kay Nikki Buenafe mga kabosing ng Quezon City. So sa tingin nyo mga kabosing, sino sa kanilang sa mga nabanggit ko na ang karapat-dapat bilang isang Miss Grand
Philippines 2025 na ilalaban niya sa bansang Thailand, mga kabosing. At siyempre, comments down below para malaman ko naman po ang inyong sa loobin na kung sino talaga ang mas deserving at karapat dapat talaga at makuha ang Miss Grand Philippines 2025. At syempre makapag-penetrate niya, mga kabosing, sa kahit top 5 lang, mga kabosing, okay na okay lang. At least may balik uli ang Pilipinas sa top 5, mga kabosing. At malay natin next year makahanap din tayo ng mas bigatin at mas palaban na candidates, mga kabosing, na ilalaban uli next year para sa Miss Grand at syempre makuha ang corona ng Golden Crown, mga kabosing. At ngayon meron na tayong Golden Crown, so ngayon okay naman, mga kabosing. At least makapasok tayo sa top 5 or top 10, mga kabosing. Happy na ako, mga kabosing. At least may corona pa rin yan, mga kabosing. At kahit hindi man manalo or hindi natin ikuha yung corona bilang isang Miss Grand, huwag nating i-bash si Mr. Nawat kasi lahat naman talaga ng candidates is deserving talagang manalo. So hindi lang talaga time ng bawat candidates, mga kabosing. So malay natin next year ulit magiging sandwich victory nga, mga kabosing, di ba? We cannot know, mga kabosing. But for this year, mga kabosing, support po natin kung sino man ang manalo bilang isang Miss Grand Philippines 2025. So maraming salamat, mga kabosing, and thank you for watching and see you in my next vlog. Keep safe po. Bye bye. God bless. Shukran.